Nakatakdang taluhan ng 4,000 mga lider at iba pang personalidad mula sa ASEAN ang Manila Tech Summit sa Hulyo. Layon ng aktibidad na matalakay ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa ekonomiya at industriya ng ASEAN countries. Yan ang ulat ni Gav Villegas. Nakatakdang idaos sa bansa ngayong Hulyo ang Manila Tech Summit na siyang pinakamalaking fintech at digital economy sa bansa. Tinatayang 4,000 global leaders, policymakers, regulators, innovators, investors at technology pioneers mula sa ASEAN at iba pang mga bansa ang inaasahang magtitipon-tipon sa nasabing summit. Ayon sa founding chairperson ng Fintech Alliance PH na si Lito Villanueva, layon ng nasabing summit na patibayin pa ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang convening hub para sa digital future ng ASEAN. The world is paying attention to what ASEAN and the Philippines in particular chooses to build next. Para kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, mahalaga ang pagkakaroon ng digital economy sa bansa para mapaganda ang mga negosyo at industriya. Gayun din ang mga micro, small, medium enterprises na mapaganda ang market access, makaakit ng mas maraming namumuhunan at makalikha ng mas marami pang trabaho. Digitalization is the backbone of our trade strategy. Our push for the digital-ready Philippines has already made us attractive for high-tech investments. From hyperscale data centers to green manufacturing, global investors are choosing the Philippines because we are building the infrastructure of tomorrow. Isa rin sa mga prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon ay ang paglagda sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ayon pa sa kalihim, mabilis na umuusad ang mga negosasyon at inaasahan na posibleng malagdaan ng ASEAN member states ang DEFA pagsapit ng Nobyembre. We want every Filipino to benefit from the opportunities of the digital economy. Not only large companies in Metro Manila, but also MSMEs, startups, farmers, and young entrepreneurs across the region. For us who are already on the higher level of the digital space, let's try to continue to help our MSMEs so they can level up. Because most of them are still hesitant to really use the digital space. So let's continue to mentor them, not just in NCR, but actually all over the country, so they can also level up as quickly as they need to. Because for ASEAN, especially when DEFA is implemented, this will really open now the digital space all across ASEAN. 3 free trade agreement ang patuloy rin na tinatrabaho ngayon ng Pilipinas na maisakatuparan. Ito ay ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union, free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile at free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sa pamamagitan nito, lalo pang lalawak ang market access ng Pilipinas pagdating sa mga exports o mga iniluluwas nitong mga produkto. Bukod pa sa DEFA, nakatuon rin ang mga pag-uusapan sa summit sa agentic AI at intelligent automation, stablecoins at cross-border finance, seamless digital payments, cybersecurity at digital resilience, at data governance at digital infrastructure. Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.